Ang slab ay bahagi ng structural system na siyang gumaganap na sahig o bubong. Ito ang primary horizontal element na siyang nagdadala ng gravity loads ng isang structure at i-transfer ito sa beams o sa isang vertical element, specifically column or wall. Bilang karagdagan, ito ay gumaganap bilang horizontal diaphragm upang tumulong mag-resist ng lateral loads, particularly ang wind at seismic forces. Ang behavior ng slab ay very much similar sa beams. Sa makatuwid, ang nag-govern na stresses ay bending at shear. Ang standard sizing ng slab ay tumutukoy sa thickness nito. Ang pagpili ng magiging kapal ay nakabatay una sa lahat sa ilang provisions na itinakda ng structural code at maging sa general construction practice. Iba-iba ang thickness specification stated sa NSCP, depende sa kung anong uri ang slab. Ngunit ang video discussion na ito ay magfo-focus mainly doon sa uri ng slab na karaniwang ikino-construct sa residential dwellings. Ang slab-on-grade ay isang uri ng slab na direktang nakapatong sa ground surface. Ang resting ground surface ay usually prepared and compacted earthfill with granular materials. Ito ang sahig na karaniwang makikita sa ground floor level, whether ito ay residential, commercial, or industrial structure. Sa ating structural code, merong ganitong sinasabi sa section 413.2.4.2. Puntahan natin ang sinasabi sa section 418.13. Particularly sa section 418.13.3.4 suggests na puntahan ang section 418.12. Specifically sa section 418.12.6.1, sinasabi na 50 mm ang minimum thickness. Kung magbabatay tayo sa International Building Code na isa sa mga code counterparts na inadapt ng NSCP 2015, ang minimum thickness ng slab on grade ay 3.5 inches or 90 mm. Ang suspended slab ay isang uri ng slab na sinusuportahan ng ibang structural elements, katulad ng beams, columns, or drap panels. Sa residential dwellings, karaniwan na ang slab ay designed to be supported by beams. Ang suspended slab ay categorized sa dalawa, batay sa bending behavior nito. Ito ang one-way at two-way slab. Mahalaga na ma-differentiate natin ang dalawang ito for proper placement of steel reinforcement. Kapag ang ratio ng longer sa shorter clear span dimension nito ay equal to 2 or greater, ito ay one-way slab. Ang bending ay mangyayari sa shorter dimension.
Kapag ang ratio ng longer sa shorter dimension nito ay less than 2, ang slab ay two-way. Ang bending ay mangyayari sa both longer and shorter dimensions. Ngayong na-differentiate na natin ang dalawang ito, alamin natin ang standard thickness. According to NSCP 2015, ang minimum thickness ng one-way slab shall not be less than the limits stated in Section 407.3.1.1. Sa table na ito, nakasaad naman ang minimum thickness depending on the support condition. Ang minimum thickness naman ng two-way slab supported by beams ay stated in Section 408.3.1.2. Sa table na ito makikita ang tabulated details. Ang NSCP ay naglagay ng ganitong provisions to control serviceability issues, specifically deflection, vibration, and cracking, kagaya sa beams. Ang mga nakasaad na minimum requirements na ito sa structural code ay maaaring complicated at mahirap maunawaan ng mga hindi nagpa-practice ng civil engineering. Kaya to simplify things, alamin naman natin ang standard thickness batay sa general construction practice. Ito ay higit sa minimum requirements prescribed by the code. Ang recommended thickness ng one-way slab sa residential dwellings ay 100 mm. Sa two-way slab naman, ang recommended ay 125 mm. Ang thickness ng suspended slab ay chosen at 25 mm increments. Matatandaan na sa beams and columns, ang size selection ay ginagawa naman at 50 mm. Isa sa mga consideration sa pagpili ng thickness ng slab ay ang shear resistance. Subalit kung ito ay supported ng beams at all sides, hindi ito nagiging concern. Sa kabilang banda, kung ang slab, particularly ang two-way, ay supported directly ng columns or drop panels, ang shear o ang mas lalong tamang sabihin ay ang punching shear ay itinuturing na critical sa design.